na po at masaya kami dahil muli na naman po tayong magkakasama ngayon dito sa Thursday Online Fellowship. Almost a month po tayong hindi nagkita at hindi nagsama-sama for online fellowship. At syempre po, bago ang lahat, babatiin ko na po ng isang magandang hapon ang lahat ng mga agila ng International Teams Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, and all over the world. At syempre po, dahil bagong dating po tayo galing sa US, gusto ko pong batiin lahat po ng mga nakasama natin sa US trip. Of course, ang Bagawisan family. Hello po sa inyo, Ate Lynn and Kuya Ray. At ang naiwan pa doon na si Ate Juliet at Ate Roda. Missionaries natin sa US, also Pastor Neil and Ate Hides. At syempre, si Ma'am Edith at si Pastor Gani Season. Hello po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga churches na nag-welcome po sa amin sa US. Of course, Ate Cynthia Valderrama from New Jersey. Hello po sa inyo. Hello po. Ayan, malamig-lamig pa, no? From USA. Yes. Ayan, binabati ko po kayo and welcome po sa ating Thursday Fellowship. At inanyayahan ko po ang bawat isa na paki-like, share, and itag nyo na rin po ang mga Christian friends nyo sa comment section. Yes. And we are going to introduce our new Usapang Mission 2026. Mas pinasaya ang usapan na ito dahil ikaw, ako, lahat tayo belong dito. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Umpisahan na natin ang Thursday Online Fellowship. Yeah. So, yan. Magbasa tayo ng greetings. Magbabasa muna tayo ng greetings and comments. Okay. Sige, simulan natin. From Mike Brillon, watching from Valenzuela City. Hello po. Hello po. At syempre, sabi po ni Mary Ann Sabinay, shout out GMC Cebu. Happy New Year po. Yes, Happy New Year po. Yan. And syempre po, from Vietnam, Xin chào, Pastor Rudy Pereda. Shalom everyone. Shalom ITP staff. Blessed New Year. Yan. From New Zealand, Dory Garillo, Kia ora. Hello mga ka-IT. Hello po. Hello po. At syempre from Dignity Philippines sa Bicol. Sabi ni Eds, hi IT family. Hi! Po. Ayan. From Pastor Ever. Shalom mga ka-ITP. Hello po. Yes. And sabi po ni Michelle Gershaw from Thailand, hello IT Philippines. Yan. From Carmen Manansala, blessed day po mga ka-IT. Yes. At from Nanay Badet, sabi niya, amen, amen for our new edition of Usapang Mission. Blessed day po mga kapatid. From Singapore. From Noel Lacson, watching from Nueva Ecija. Yes, at sabi po ni Mike Brillon, watching from General T. De Leon, Valenzuela City. Yes. Yan. Sino ba? Ayan, Adora, happy and blessed New Year, iTeams family. Yes, sige po, comment lang. Welcome back, Miss USA, Cathy Merencillo, earning in Sauriga from Elma Avera. Yes. At syempre, from Evermore, keep rejoicing, si Ate Evans Katabuwi. Shalom and blessed afternoon, everyone! Yan. From Pastor Jesse Sukaldito, welcome home, Ma'am Cathy Merencillo. Excited na kami sa WAM. Shout out GMC Norzagaray, Happy New Year! At sabi po ni Ate Mary Ann Sabinay, Miss Angel, how are you? Yes. Ito po, ganda pa din. Okay naman po, super blessed. Ayan. Ayan, sabi po ni Pastora Aveline Havilionar, nangangamoy tate si Ma'am Cathy. Ayan, buti na lang tate, hindi ka. Ayan, okay. So, bago ang magiging format ng Usapang Mission natin ngayon, dahil istorya mo ang maririnig. Yes, totoo po yan. At, ikaw, kayong mga nanonood, ikaw nga ang dahil dito sa IT, bida ang himala ng Diyos. Amen. Kaya go na tayo sa una nating pasabog. Ano po ba yun, Ma'am Cathy? Yes, introduce natin ang mission letter segment. Dito, ipapadala ninyo ang
ang story or ang testimony ng misyon at babasahin namin kung saan ito ang magiging laman ng ating usapang misyon. Wow, nakaka-excite naman. May pabagong Yes. segment na. Siyempre, kasi New Year, new level. Yes, diba? amen. And Yes. kaya wag natin patagalin pa at umpisahan tayo ng story ni Pastor James Capuno from San Pablo. So, let's watch this. Ang istoryang maririnig natin ngayon ay tungkol sa isang missionary na nakaranas ng isang malaking abala sa airport. Ngunit ito'y naging daan upang mas maranasan niya ang isang malaking pagpapala. Every good and perfect gift is from above. Last November 27, 2016, I experienced God's divine favor in a very clear way. 6 pastors from San Pablo, kasama ako, pupunta sa Ho Chi Minh City, Vietnam for the Cutting Edge Leadership Training. Sa airport, nagkaroon ako ng problema sa check-in baggage ko. Marami akong dala na clothes, sapatos, toiletries para sa mga villagers sa Cambodia. Kasi na-overbook ako, hindi ko ma-check-in agad. Naghintay ako at inayos yung pera na nasa bag ko. Then, ang airline representative nag-offer sila to give up my seat and fly the next morning sa Philippine Airlines with free meal, stay sa 4-star hotel na may dinner at breakfast. And hindi lang yun, meron pang free round-trip ticket anywhere in Asia within 180 days. I hesitated but sabi ko, Lord, this is you? I agreed kasama ang isa pang pastor. And the next morning, we flew safely and arrived in Ho Chi Minh. Ang lahat ng pastor ay pinagpala nang marinig ang storya ko na ito. It was all God's favor. Thank you, Lord. Ngayon, meron na kaming free ticket for another mission in 2017. Truly, every good gift comes from above. From airport delays to divine displays. What it seems like hassle turned into hotel, meals, and a free airplane ticket. It is a reminder that God's favor surprises us in the ordinary. Your story, your mission, God's glory! Praise God! Thank you, friends, for reading the letter of our missionary. So, ayun na nakita mo, Angel, diba? Nagkaroon ng delay sa biyahe nila. Pero, kahit na-delay sila, nagkaroon sila ng blessing. Kasi, pinag-hotel sila, 4-star! Hindi basta-basta hotel, 4-star. At syempre, full meal. O, diba? Tapos, meron pa silang ticket. Round trip. So, after that, Pastor James Capuno ay nakapunta po sa mga iba't ibang bansa rin. No? Ginamit niya po yung kanyang free ticket papuntang Japan. At nakapunta rin po siya sa bansang Europe. At ngayon po ay long-term missionary po natin siya sa bansang
Canada. So, salamat sa testimony mo, Pastor James Capuno, at God bless po sa inyo dyan sa Canada. Yes. Nagkaroon ng baggage problem sa airport. Nakaka-relate tayo dyan, di ba, Angel? Yes, of course. Meron tayong mga experiences dyan. So, before that, kayo muna tatanungin ko, may experiences ba kayo na ang delay ay naging blessing? So, kung meron man, Yes. Comment nyo na. Comment nyo na. And later, Tabak na. pag-uusapan natin ang mga comments ninyo. yes. So, Yes. ikaw ba, Ma'am Cathy? Ay, oo! Actually, na-delay ang baggage ko. Last 2022, nung January, nung umuwi ako from Europe, na-delay po ang baggage ko at naiwan sa Singapore. So, for 5 days, ay naka-quarantine pa naman ako noon during that time sa Davao City. So, during that time ay wala akong maisuot, no? Wala akong damit. At alam niyo po ba, naging blessing siya sa akin kasi nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko. For that 5 days, since hindi ako nakakalabas dahil naka-quarantine ako because of COVID, ay merong mga taong ginamit ng Panginoon to provide for my dress at sa aking isusuot for 5 days. So, kahit na naiwan yung maleta ko sa Singapore at hindi na ibigay sa akin, the Lord still provides sa lahat ng mga pangangailangan ko. And in fact, yesterday, umuwi kami na walang bagahe. Naiwan po sa Seattle ang 3 bagahe namin. And I still considered it as God's blessing kasi sabi naman po natin, for every delay, there's always a blessing. Amen. Amen. So, tingnan naman natin, baka meron nang nagko-comment Yes. dito. So, wala pa naman. So, ayun. Di ba makikita natin yung miracle ng Lord? Airline offered bookings, hotel, meals, and free round-trip ticket. It is indeed a miracle. Amen. Ano ang mararamdaman mo kapag gaganito yung blessing na matatanggap mo, Angel? Siyempre, ako po, mabibigla ako kasi hindi naman to usually ino-offer talaga. Hindi Yes. basta-basta nakukuha lang. Totoo naman. So, it's a miracle talaga. Totoo. Kung baga parang hindi mo naman ine-expect, di ba? Di ba na o-offerin ka ng airlines na mag-delay na lang po kayo and then we will provide for this, for that, for that. Yes. Di ba? Yung gano'n na parang may experience mo, hindi ka nga nakakapag-hotel sa mga 4-star hotel, tapos biglang may experience mo. Yung bang sinasabi sa'yo, parang gustong sabihin sa'yo ng Lord, anak, ito ko, enjoy mo lang yung gusto kong iparana sa'yo, Totoo. yung gano'n. Mas lalo lang pinapatunayan ng Lord na yung mga ine-expect natin or yung kaya nating i-comprehend is greater pa pala. Kasi ganun si Yes. Lord sa atin. Oo. Sabi nga, the Lord can bless us exceedingly abundantly more than we can ever ask or imagine. So, eto naman. Anong question number 2 natin, Angel? Ayan, ang next question natin, ano ang mga paraan na nakita nyo ang provision ng Diyos sa inyong ministry or family? Yes. So, di ba lagi naman natin sinasabi, in every mission, there will always be a provision. Amen. Tapos sabi pa, if God's will, God's will. Tama. So, talagang, alam mo yun, sa bawat pagmimisyon, talagang kitang-kita natin yung provision ng Lord sa bawat pagkilos natin, sa ministry natin, at sa pamilya rin natin. Hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Amen. Oo. In fact, actually, I have a testimony, no? Kasi sabi ko nga, yung US trip na to is really a level up. Talagang hindi biro yung pinaranas sa amin ng Panginoon. And in fact, we stayed in US for almost 28 days. Parang ganon. Yeah, 28 days. Almost a month. Almost a month. And we already visited 9 states. Wow! So, US has a 50 states. May 50 states ang US. At siyam po doon ay nabisita po namin. Talagang nakaka-amaze ang Lord kasi halos lahat po ng nakikita namin na nagstay na sa US for almost 40 years, 30 years. Kapag nakakausap namin, even po sila na-amaze kasi sabi nila, yung mga city na napuntahan ninyo,
yung mga state na napuntahan ninyo, hindi pa rin namin nararating. Kasi kung doon sila nakatira sa isang state, ano lang sila for the rest of their lives. Hindi sila basta-basta nakakaalis or nakakapunta sa ibang state. So really, God is faithful and really amazing. Even as hindi ko po ma-comprehend, hindi ko po lubos maisip na pwedeng gawin ng Panginoon yun sa amin. Amen. Amen. So, yung sa akin naman po, yung after po ng Bali, Indonesia actually, yun, after po nun, nakapag-Baguio po kami. So, Wow. ang gandang regalo lang din po ng Lord yun sa amin. At meron po kaming libreng accommodation Wow. sa isa nating missionary. Yun, salamat po. At ayun, naparanas ng Lord na magpahinga naman after 2 weeks na Yes. nasa Indonesia. Na pagbimisyon, yeah. So, may reward din ng Lord. Yes, Amen. Yeah. Yan. Next. So, ayan. So, let's talk about WAM naman. Kung wala pa po Yes. kayong tickets, ayan, available pa po ang tickets natin. At inaasahan po namin ang bawat isa na makita po namin kayo sa Cuneta Astrodome. On February 7. 7. Kita-kits po tayong lahat doon. Yes po. And, syempre po, For more details, let's watch this video. Yan, sobrang exciting tong WAM, no? Magkikita-kita Yes. na naman tayo, mga missionaries, dito sa Yes. Cuneta Astrodome. So, ayun, we're expecting po and looking forward na magkita-kita po tayo. At yung mga access to, pwede din pong reunion na natin to, eh. no? true. Yes. Kaya naman, contact your GMC leaders for tickets or you can contact office Jack Alom 5 for your tickets. Yes. Yes. At basahin natin yung comment ni Ate Milet Rutulfa. Sabi niya dito, God miracles can be experienced even in simple or ordinary situations, not just in big or spectacular thing, because God is concerned in every details of our lives. Yes, even the smallest concern. So, totoo yun, no? Na, gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng intimate experience ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Actually, sabi ko nga, kahit yung mga small desires ng puso natin, Yes. pag ibinibigay ng Lord, na-e-excite pa rin po tayo. Kasi alam niyo po, actually, yung nang nag-US po kami, marami po ang nagsasabi na magastos daw yung travel namin. Pero sabi namin, yun yung dinidesire ng puso namin eh. Alam niyo po, isa-isang nagbukasan sa amin lahat bago kami umalis. Dapat po magre-rent kami ng van para po makapag-travel from one state to another. Ang sabi po nila, ang isang van daw po pag nag-rent, pinakamababa na is $100. So, pero actually, siya parang almost 2 weeks kaming magta-travel. So, kung $100 a day, that's $1,400. May gas pa! Pero alam niyo po,
talagang tunay na napakabuti ng Panginoon kasi pinahiram po ng simbahan yung van na ginamit namin para makapag-travel sa isang state to another. So, hindi po namin kailangan magrenta. Gasolina na lang po yung ginastos namin doon. So, yung palang miracle na. And then, dinesire po namin na mag-Christmas sa New York City. Wow. Yan. So, Christmas sa New York. Pero, nung naghahanap, wala po kaming kakilala sa New York. As in, wala kaming kakilala. So, sabi po namin, sige, hanap na lang tayo ng hotel. Baka meron tayong makitang mura-murang hotel. Nung nagpapahanap po kami ng Airbnb, the price is $1,000 per night. Can you imagine? $1,000 per night, and we will be spending like 3 nights sa New York. So, that's $3,000. Wala po kaming ganong halaga. Wala po kaming ganong amount. So, we just pray at idinulog lang po namin sa Panginoon yung desire ng puso namin. And you know what? After few days, may nakausap po tayong missionary and then kinonect po niya kami sa isang kaibigan. Sabi po niya, etong taong to nagpaparent ng Airbnb. Wow. So, kausapin niyo. So, kinausap po nung host natin doon, si Ate Lynn. At nung nag-usap po sila, nalaman po ng mga missionary po yung titira ay binigay niya po for free. Sabi niya, you can sleep there for free. So, nilibre niya lang po yung tira namin doon sa New Jersey actually. Kasi malapit lang siya sa New York. Train lang siya. So, talagang napakabuti po ng Panginoon. Makikita natin na yung miracle ng Lord is patuloy na kumikilos at patuloy pa rin siyang naghihimala. Amen. Never mo talagang malilimitahan yung Yes. yung kayang gawin ng Lord. Yung Sa pagkilos daily ng pa- Lord, yeah. So, grabe, kahit wala po kayong connection, no? Yes. Basta connected ka kay Lord, siyang bahala sa inyo. Totoo yun. Talagang Lord. si Lord mismo ang magko-connect ng lahat. Tapos, Yan. Check sige. muna natin, baka Check meron muna pang natin kung sino pa, nag-comment. baka meron pang comments na pwedeng basahin. Sabi po ni Pastora LM, ayan, asa na ba yun? Nakita ko na yung kanina. Yan. Ayan, Pastora LM Gonzales Munoz, Happy Blessed New Year po mga kapatid at mga ka-I-teams. Yan. From Romel Pelicano, watching ka-items from MOF Macau. MOF, Macau, MOF. no? Miracle of Faith. Miracle of Faith. Hello po. Sabi po ni MK Odamal, yes, Lord, bless this event. Salwam po yung sintukoy niya. Amen. Okay? Yan. So, yeah. Marites Bastareche. Magandang hapon po sa lahat watching here in Jensan. Yes. So, ayan. No, talagang nakakatuwa ang Lord kasi patuloy niya pinaparanas yung kanyang mga himala at pagpapala sa mga taong handang sumunod at handang magtiwala. Okay? So, sige, pag-usapan natin safe flight, extra provision for future mission. Yung pagsama ng Panginoon, makikita natin na si Lord din yung nag-orchestrate nun eh. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na, nagkataon lang yun. Bakit sa dami-dami ng pwedeng alokin na madelay yung flight, sila pa yung mga missionary pa natin yung nabigyan ng offer. So talagang ang Lord may tamang timing for everyone. So kung ikaw, Angel, makakatanggap ka ng ganito, free round trip ticket, saan mo naman ito gagamitin kung sakaling ikaw ang mabibigyan nito? Ayan. Sa akin po, pagka nabigyan ako ng ganitong blessing, talagang ibubuhos ko na rin po sa pagbimisyon kasi Yes. ayun, isang na rin yun way ng Lord para hindi mo naisipin yung Next mission trip mission mo, no? trip mo, 'di ba? So ang gagawin mo na lang pupunta doon sa lugar kung saan Totoo. tinatawag tayo ng Lord. So iyon, pag may mission po. Oo, kasi 'di ba minsan sabihin natin problema kasi bibili ka na naman ng ticket, mamamasahe ka na naman. So at least kung may mga ganitong provision ng Lord, yung masasabi natin na
si Lord na mismo yung gumagawa at kumikilos. Yes. Ayan. Tsaka, yung yung minsan lang to nangyayari eh. So, 'di ba? Usually tayo parang finances na namomroblema pa tayo eh. Pero kung bibigyan tayo ng ganito ng Lord, i-grab na natin yung opportunity kasi Totoo. minsan lang to mangyari. Totoo Yes. naman. At yun, gamitin din tayo ng Lord para sa advancement ng kanyang kingdom dun sa mga nation, 'di ba, na pwede pala tayong maging light dun sa lugar na yun. Totoo yan. Yes. And punta naman tayo sa question number 3. Number 3 naman. So, Yes. kayo din po pwede din po kayo mag-share, basta mag-comment lang po kayo at babasahin po natin yan. So, question is, bakit mahalaga na i-share natin ang testimonies ng God's favor? Type your thoughts. Type your thoughts lang. Ayan. So, bakit po mamahalaga na i-share natin ang testimony ng God's favor? Mahalaga po ito kasi sa bawat testimony na ibinibigay po natin sa mga taong makakarinig, they will think or they would imagine na, Lord, ako din. Yung bang may holy envy tayong tinatawag na gusto mo rin maranasan yung ganon. Lord, iparanas mo din sa akin. Alam niyo po, nung nagsisimula ako sa international teams, nung nakikinig ako sa fellowship, during that time na nakaupo ako dun sa silya at nakikinig ako sa mga testimonies ng mga missionaries, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko rin pong maranasan yung nararanasan nila. At ngayon na nararanasan ko na yung mga nararanasan nila, ibinabahagi ko is so that to glorify the Lord at maitaas talaga ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kasi hindi naman natin pwedeng ipagmalaki yung mga nagagawa natin eh. Kasi without God, it is all nothing. Lahat ng ginagawa natin ay, kung hindi ang Panginoong Jesus ang maitataas, lahat ito ay baliwala. So if we do this sharing of God's testimony, God's favor, makikita natin na napakabuti talaga at napakatapat ng ating Panginoon. Amen. Nag-agree din po ako dyan na yung may holy envy. Nag-start din po ako sa ganyan actually noong mga last year na fellowship natin is pag nagkukwento po yung mga long-term missionaries natin, ang nasabi ko na lang po is, nagde-desire din ako ng ganyan. Kasi, ayun, pinag-uusapan yung mga blessing talaga ng Lord, kung paano kumilos talaga si Lord while nasa lugar ka na hindi ka familiar, ganyan, hindi mo lugar. So, ayun, nakaranas din po ako nung, yung bigla na lang po may mag-aabot sa'yo ng pera out of nowhere, na talaga namang alam ng Lord ko ano yung pangangailangan natin. So, ayun, siya po yung magpo-provide. And, mahalaga din po talaga na i-share natin ang testimony ng favor ni Lord kasi we are the living proof. Kasi buhay yung Diyos natin at siya yung buhay at totoo yung Diyos na pinaglilingkuran natin. And so, we are living testimony to inspire and to motivate our fellow Christians and these missionaries na if naglililo man sila or wala na sa ministry ng pagmimisyon is tayo yung magsisilbing ilaw sa kanila or fire para lumiyab ulit, di ba? Totoo yun. Ayun. So, basahin natin yung comments ni Nanay Badet, Pastor Mershan. Sabi niya dito, ang galing ng Panginoon. Kahit walang koneksyon sa isang lugar, ang grasya niya ang kikilos para ang manggagawa niya ay pagpalain at ingatan. Alam niyo po, nung pumunta po kami sa US, sa totoo lang, wala po talaga kaming idea kung saan kami pupunta, kung saan kami titira, as in, clueless and everything. But you know what? God orchestrated everything so that when we go there, merong mag-host po sa amin. At ito po yung sinabi ko sa kanila nung umuwi po kami. And this is true. Sabi ko po sa kanila, dumating po kami that we are strangers. Kasi hindi tayo magkakilala, hindi namin sila kilala. But we will go home that we are now family. Kasi talagang ramdam mo yung parang hindi ka lang kadarating. Yung talagang parang, ay, belong na kami
dun sa family at talagang nakaka-bless at nakakatuwa kasi in the family of God, mararamdaman mo yung tunay na pagtanggap. So, ayan, maraming salamat po sa Bagawisan family, kay Ate Lynn at kay Kuya Ray na naging tahanan at naging pamilya namin sa loob ng halos isang buwan. Yes. Again, meron pang nag-comment dito from Ate Milet. Yan. To encourage many that our God is truly a good Father and He truly loved to bless His beloved ones and we are His beloved. Diba? Amen, po, Ate Milet. So, yes, kailangan talaga natin i-share para i-encourage natin yung bawat isa, lalo na kung sa panahon na nangihina na tayo, di ba? Nagbibigay tayo ng lakas sa bawat isa. Ayan. Amen. At sabi naman po ni Pastor Val Febrer, mahalagang maibahagi ang naranasan sa Panginoon sapagkat naluluwalhati ang Diyos at napapahiya ang kaaway dahil di niya kayang hadlangan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen. From Franz Milyare, kasi minsan yung mga testimonies natin is pagpapala para sa isang tao na nanghihina. Kaya bilang isang anak ng Lord, we should share God's goodness in our life. Amen. And sabi naman po ni Elma Avila, sharing testimony of the Lord's blessing gives glory to God, strengthens faith, encourages others with hope, and expresses gratitude for what He has done. It is also a powerful way to show God's love and faithfulness through real life experience. Tama yun, no? Kasi ito yung nararanasan mo eh. Ito yung totoo. Yes. From Ate Ina Sinsay, need talaga to share not just for someone for envy or holy envy, but yun ay si God. Grabe mag-reward sa faith ng mga anak niyang hindi natatakot humakbang kasi He will always provide. Amen. At sabi po ni Pastora L.M. Gonzalez Munoz, excited to see you all po sa Feb 7 sa WAM Cuneta Astrodome. So blessed po sa naranasan nyo sa USA mission trip nyo po. Naalala po namin ang Bless Europe 2025 mission trip ng Team Chosen. Napakabuti po ni Lord na na-provide niya lahat. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. So, ayun. Talaga pong mahalaga na ikukwento natin kung papaano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kasi, nai-encourage po yung mga tao na nawawala na ng pag-asa na totoong buhay ang Panginoon na totoong kumikilos siya. Amen. Yes. Kaya tunay nga, and truly, God's favor turn delay into blessing. So, kung may mga delay man, merong kaakibat na blessing after that. Yes. Isa lang din itong patunay na may tinuturo din ang Lord sa atin na maging patient tayo and magtiwala talaga sa Kanya. At siyang bahalang i-turn itong delay na nakikita nating negative into a blessing, which is a positive thing talaga na nangyayari sa buhay natin ng bawat isa. So, speaking of testimony, before that, Basa muna tayo ng comments. Sige. Yan, baka may mga nagte-testify na dyan sa comment. Ayun, sabi ni MK Odumal, maraming salamat sa pag-share ng blessings nyo. Nagpapalakas sa lahat. Thank you po. Totoo yan. So, yan, from Rowena Dalisay, we will bless the Lord. Tunay nga po na ito nga yung tagline natin, so pinapamuhay talaga natin to. True. No? Ito talaga yung testimony natin na yes, kahit saan we tayo will bless magpunta, the world. we will bless the world. Kasi yun naman talaga yung gusto natin, na maging pagpapala tayo Amen. sa mga bansa-bansa na pupuntahan natin. Basahin din po natin yung mga bumabati pa sa atin. Yes. Sige. From Pastor Ever Dabalo, see you all po in Cuneta Astrodome. Yan, see you din po doon sa Cuneta Astrodome. Ayan, sabi ni Lani Tatson, ka-I-teams watching from Cabugao, Ilocos Sur, glory to God. Amen. Yan. From Romel Pelicano, yes po, thank you sa buhay ninyo. Happy New Year. Ayan, sabi naman po ni Irene Kipot, nakasama po namin ito sa New Zealand. Magandang hapon po sa lahat ng mga ka-I-teams. Yes. From
Ate Carmel Suarez, watching from Gentry. Hello po, ate. Hi! At sabi po ni Eve Perez, welcome home, Ma'am Kat. Yes. Thank you po. Yan. Sige, patuloy lang po kayong mag-comment. From Lani Tatson, Amen, glory to God. Yes. Okay, so what's next? Yes. Ayan, speaking of testimony, excited na ako sa ating susunod na segment. Yes! Ano naman itong susunod na Yan, may bago na to, naman tayo. exciting? So, dito, ipapakita ang picture kung saan ikaw, Ma'am Cathy. Ako? Yes, ang magsasabi ng story mo tungkol dun sa litrato, sa likod nito. So, Okay. Ayan, so magandang hapon po muli sa inyo. Ang nakikita niyo po sa screen niyo ngayon ay ang picture ko sa snow. So alam niyo po, hindi naman po ito yung first time kong makakita ng snow. But this one is very special. Kasi talagang nakita ko kung papaano kumilos ang Panginoon while we have a mission trip in the US. Nakakita na po ako ng snow. First sa Australia, second sa New Zealand, at third po ito sa US. Alam niyo po, noong November 2021, dun po ako nag-Christmas sa Netherlands. And I was dreaming of a white Christmas. Pero hindi po ako nakakita ng snow sa Netherlands. Kasi during the time that I visit Netherlands, hindi po siya nag-snow. So, ngayon po, na nagkaroon po ako ng mission trip ulit, Christmas season, sabi ko sa Lord, I want to see a snow for a Christmas season. So, pinapangarap-ngarap ko na sa utak ko na there is a white Christmas. And, ayun nga po, we go East Coast, kung saan nag-i-snow. Nung nasa Seattle pa po kami, nag-snow sa New York. Talagang makikita mo ang kakapal ng yelo. Pero nung nagpunta po kami sa New York, wala pong snow. Pero, mag-i-snow po siya the time na aalis kami pabalik ng Atlanta. At the back of my mind, sabi ko, sayang hindi ako nakakita ng snow. Pero, sa kabilang utak ko, sa kabilang banda, sabi ko, okay lang, at least na-enjoy ko naman yung mga scenery, na-enjoy ko naman lahat ng mga view, nang walang snow. So, nakakalakad kami ng hindi masyadong malamig. Actually, malamig. Pero, kaya ng katawan sa pamamagitan lang ng jacket. So, sabi ko, at least, diba, na-enjoy namin kaysa makakita ka lang ng snow. So, at saka, isa pa, delikado po kasi magbiyahe kapag ka may snow. So, masyadong madalas, slippery yung daan, mahirap bumiyahe. So, sabi po ni Kuya Ray, yung nagda-drive po sa amin, hindi tayo pwedeng abutan ng snow sa New York. So, we have to leave before the snow. So, umalis nga po kami ng December 26, 9 a.m. Ang snow darating at 4 p.m. So, yun po yung sabi sa weather forecast. So, in short, hindi po namin naabutan ng snow. So, umuwi na po kami ng Atlanta, then bumalik na po kami sa Seattle. Unknowingly, merong surprise ang Lord. So, ang surprise ng Lord sa amin, pagbalik namin ng Seattle, bumalik kami ng Seattle ng January 1. So, on January 2, dapat pupunta kami ng Snowy Mountain. Yan po. Isa sa mountain ng Washington. Pero para to enjoy the scenery with the family,
we suggested na gawin na pong Saturday. At nung Saturday nga po na yon, buong pamilya po, pumunta kami doon sa Snowy Mountain. Talagang pagkakita ko sa snow, sabi ko, I want to picturean mo ko. Sabi ko, ganyan, picturean mo ko kasi talagang yung faithfulness ni Lord at yung dinidesire ng puso ko na makakita ng snow on a winter, on a Christmas season, on a season, ibinagkaloob pa rin ng Panginoon. So, that is how this picture means so special to me kasi talagang muli pinatunayan ng Panginoon that when we delight on the Lord, He will give us the desires of our heart. So, iyan ang kwento sa likod ng picture na ito. Wow! Grabe, nakakaingit naman yun, Ma'am Cathy. Kahit ako gusto ko din ma-experience yung snow. Tapos Yeah. hindi lang once. Tatlong beses. Tatlong beses na na-experience ni Ma'am Cathy ang snow. Ano po yun? Isang Yes. taon lang po lahat yun? Hindi. Yung isa last year. Last year. Yung New Zealand at saka yung US this year. Year. Oh, grabe, no? Magkakasunod lang na taon. Yes. God Yeah. is so good. Yes, amen. Yeah. Yan, makikita natin doon, no? Kung paano kumilos ang Lord. Yan nga, tama po na i-delight lang natin ang Lord and He will grant the desires of Of our hearts. Amen. Amen. So, ang Lord, hindi KJ eh. Diba? Hindi KJ ang Lord. Whatever we desire, as we delight in Him, He will give yung deepest desire ng puso natin. So, ayun. Sige, basahin natin ang comments. Sabi ni Nanay Badet, Amen! To share God's goodness is to prove na ang Diyos ay nakikinig at sumasagot sa ating mga dasal. Amen. And from Avelin Havillonar, I love snow kahit sinasabi ng asawa ko na problema nila pag mag-snow dahil sa gabal daw sa trabaho. Yes, totoo naman. Yes. Kasi kapag pag nag-snow na, maganda lang siya yung makita mo lang siya. Pero pag titira ka na at mamumuhay ka na sa snow, talagang sagabal kasi you really have to clean the pathway. oo. Yeah. Ayan, sige. Sabi ni Franz, kakagulat naman ang wow, ate ko, at Angel Cobinar. Ganun ako nainggit talaga. Yeah, Lord. Excited lang siya, ikaw naman. Excited ako para kay Ma'am Cathy. And from Pastora Boleser watching from Canada. Wow, nasa snow Wow, nasa place snow din. place din. Maginaw din at malamig din sa Canada at mas malamig sa Canada. As in, nag-negative yung temperature. Yes. Kung may nice din kayong i-share na mga story sa pictures nyo, i-comment nyo lang sa ating comment section para naman malaman natin kung ano yung mga story nila Yes. behind that picture. Yeah. And malay mo, next time, yung picture nyo at yung kwento ng picture na yon ang ma-feature naman natin yes. dito sa Usapang Mission. Sabi pa ni Nanay Badet, gininaw ako sa testimony, Ate Cathy. Grrr. Ayan, di ba? Alam talaga. Ramdam na ramdam. Ayan. So, ayan, nandito nakita ko, nag-comment si Ate Carol Magawisan. Hello, Ate Carol. Thank you Hello po po. sa inyo and sa family. God bless po. Yes, ayan. Yan, nandito din si Pastor Roman Guevara is also watching. Yes. Hello, Pastor Roman. And Rise Up Ministry. Hello po. Yun. Meron pa ba tayong mga comments dyan na pwedeng basahin? Parang wala na ata akong Yes, nakikita. so, sige po. Sige po, let's continue. To our next one. Yes. At syempre po, at ang mga gawain po sa International Teams Philippines. If the Lord is leading you to give your donations and support, you can send your donations and support to International Teams Ministry, and there is hope. Pwede po kayong mag-send
through our BDO account, International Teams Philippines 00403-000-7662 or GCash account 0938-018-6412, PayMaya 0938-018-6412, or through PayPal account itph@iteams.org. Yes. Yan. So, before proceeding, magbabasa pa tayo ng Yes, comments. may Okay. nadagdag na bago. Ayan, basahin mo, Inse. Yes. Yan. From Avelin Havilonar again. Naging bata uli si Ma'am Cathy. Kakatuwa. Sana maranasan namin uli maglaro sa snow. Grabe. Ako din po. Totoo po! Ang sarap maglaro. And sabi po ni Reg Alvarez Camposano, we are also missionaries here in Japan and we also experienced snow last week. We are already 3 years in Japan, access 1 only. Hello po, welcome to International Teams Philippines po, Hello Pastorin po. Reg. Yes. Ayan, from Pejoy Kayat, amen. Lalong gumanda si Ma'am Cathy. Di mo kang gininaw sa US. Gininaw po talaga, promise. Kailangan tiisin yung lamig. Para Yeah. Yan. From From Milagros Tanglib, magandang gabi po mga madam. Rudy Pereda, nakakatuwa ang experience nyo, Ma'am Cathy. Next kami naman. Praise God. Yes po, Yes. talagang next na po kayo. Mararanasan ninyo po yung mga nararanasan po natin. Dahil ang Diyos po natin ay iisa po noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Yes. Yan, patuloy lang po kayong mag-comment, mag-share po kayo ng insights at mga experiences nyo na nakaka-relate talaga kayo sa stories ng ating mga missionaries, nila Ma'am Cathy, at Yes. kayo mismo kung ano yung nararanasan nyo. And babasahin po natin yan. Yes. Yes. Yan. At ngayon naman, pakinggan natin ang encouragement mula sa isa nating coach, Pastor Ronnie Albaniel. Akimashite omedetou gozaimasu. Happy New Year! Manigong bagong taon, ITV family around the world. We're so blessed by your lives and commitment to global missions. Ang ating mga missionaries around the world, ang ating mga mobilizers, ang ating mga prayer partners, global intercessors, and the trainers and the rest of those who are serving in all their commitment to serve God through international teams. As we look forward in the year 2026 and face the exciting and yet challenging world of global missions, I am reminded by the Word of God in Isaiah 43:18 and 19. And I will read, "Do not remember the past events. Pay no attention to things of old. Look, I am about to do something new. Even now it is coming. Do you not see it? Indeed, I will make a way in the wilderness and rivers in the desert." Isaiah wrote this part of the passage in Isaiah while the Israelites were in Babylonian captivity, yet this verse has given the Israelites the hope of what God can do and promise to them. First, in verse 18 says, "Forget or don't remember the past events. Whatever God has done in us and through international teams in 2025, whatever achievements, whatever successes, in milestones, even the shortcomings, the failures, the mistakes we've made, the conferences, the successes of conferences, the Bless the World program,
even the blessed Japan, we had 2. Okay? As they say in Tagalog, move on na. Patuloy na tayo. Let's give God the glory and honor and praise for what He has done in 2025. But verse 19 is very significant. It says here, "Look, I am doing something new. I will make a way in the wilderness and rivers in the desert." This verse is saying that we should focus our eyes of faith for what God is doing and will be doing. It simply means there will be miracles, miracles after miracles. Imagine, it says, "I will make a way in the wilderness." Impossible na magkaroon ng way sa wilderness. And river in the desert. If you've been to the Middle East, alam natin na imposible sa wilderness na magkaroon ng tubig. It is the work of God. And so, we do have a significant role in fulfilling the Great Commission. We also expect great miracles and great provisions, more than what we have received and achieved and experienced in 2025. There are 2 tectonic shifts in mission. The first one is from career missions, career missionaries, traditional missionaries, to tent-making missionaries. The missiologists believe that the career missionaries will not be able to fulfill and finish the Great Commission. That's why the Lord has created this scheme, and that is tent-making and businesses mission, so that we will be able to fulfill together the Great Commission, and the Lord will come. Okay? And ITP has always been a proponent in tent making and BAM. Let's continue to mobilize the Filipino church in doing the missions through tent making and BAM. It is indeed our Kairos time. This year is our Kairos time, our opportune time again to reach to the unreached people group, to reach those who haven't heard about the gospel. And as we continue to serve Him, let us be reminded of what the Father of Mission has said. William Carey, attempt great things for God and expect great things from God. We all together as a family, ITV family, I encourage you and challenge you that we attempt great things for God, wherever God will lead us to into global missions. And then expect by faith, like the miracles He can do, there will be great things that will happen in us and through us. Let us not grow weary in missions. Po tayong manghinaan ng loob, patuloy po tayo. It's challenging, yet we know it is worth the sacrifice, the commitment. Because in due time, we will reap the harvest if we do not lose heart. Let us continue to bless the world in 2026. All glory to God, and God bless us all. Yan, very encouraging po talaga yung mensahe sa atin ni Pastor Ronnie, no? Para sa pagmimisyon. Amen. Amen. O, gaya nga ng sinabi niya, forget the former things. Yes. 'Di ba? Did you not perceive it? Hindi mo ba nakikita may ginagawa ang Panginoon? No, na nagbubukas siya ng mga himala, nagbubukas siya ng mga imposible. At nakikita natin, sabi nga dun sa salita ng Panginoon, making a river in the desert, Yes. wilderness. No, so yung mga bagay na akala natin hindi pwedeng mangyari, unti-unti nang nagaganap. So, hindi nyo pa ba nakikita, hindi nyo pa ba naririnig, at hindi nyo pa ba nararamdaman, at hindi nyo pa ba nalalasap-lasap that
God is really doing His miracle, His supernatural thing. Now, these are all supernatural para hindi ka pa humakbang at hindi ka pa maniwala na tunay na buhay ang ating Panginoon. Yes, totoo po yan. And speaking of New Year, di ba? So, it is our time na din talaga to Yes. step forward. Kung hindi pa natin nagagawa para dun sa mga nagde-desire na mag-mission this year, and if nangungusap ang Panginoon sa inyo, it is your time na para humakbang at magpagamit sa Lord dun sa i-reach natin yung mga unreached group or people Yes. na kailangan pa marinig yung mensahe tungkol sa Panginoon. And it is also we will be a living testimony din dun sa mga pagdadalhan sa atin ng Lord. Yes. At saka, alam niyo po, this is our time. Sabi nga ni Pastor Ronnie, this is our Kairos moment. time. This is our time to do something greater and bigger para sa ating Panginoon. If we do not dare to do big things for God's glory, then this is the time for us to explore on something new. Yung mga bago nating gagawin para sa Panginoon. Kasi, yung former things, yung former glory or your former testimony, tapos na yun eh. Nakaraan na yun. Nalampasan na natin yun. And so this time, we have to try and to experience something greater and something bigger for God's glory. Tsaka kung yung mga previous, di ba, is ang madami nang ginawa ang Lord para sa atin. Kung Totoo. gaano niya tayo ginamit. What more ngayong taon? Ano pa yung kayang gawin ng Lord para sa atin? Yes. So, ayun, let's just say yes and take this challenge na i-honor natin, i-glorify natin si Lord. And Totoo yun. talagang magsilbi tayong a vessel ng Lord sa pagpapala at pag-share ng gospel. Yes. At sabi po ni Brother Reg Alvarez Camposano, we wanted to join Access to. If ever meron, please notify us po. God bless ITP. Actually po, we have a Access to po this coming March 30, 31, April 1 is the conference for the East Asia Regional Conference in Taiwan. Then to be followed by Access to training on April 2 to 6. So, mag-message lang po kayo sa akin, Pastor, so that we can talk about it. Yan, basahin ko lang din po yung sinabi natin na kamangha-mangha talaga ang mga sorpresa ni Lord. Wala kang Amen. paglagyan ng kaligayahan sa sobrang dami. Yan. Isa din si Ate Ning na galing, malamig-lamig pa, galing sa US. Yan. Yes. And sabi po ni Ate Digna Galanato Garcia Anggala, yes, si Lord ang dapat imarites. Yes. Hindi yung kapitbahay ang imarites, kasi pag imarites mo ang gawa ng Panginoon sa buhay mo, mas maraming pagpapala ang ibibigay ni Lord. Amen! Yes. Totoo po yun. So, kung mamarites ka na lang, si Lord na yung ikwento mo, si Lord na yung maging bukang bibig ninyo. Dahil kapag si Lord ang ibubukang bibig natin, marami ang mapagpapala sa buhay natin. Yes, amen. Amen. Hayaan yung mas mag-magnify, mas Yes. i-highlight natin, di ba, si Lord sa Amen. mga taong pagdadalhan niya tayo. Yes. So, ayan. Nakakatuwa, no? Nakakatuwang pag-usapan ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. Hindi talaga sapat yung isang oras para pag nilay-nilayan ang kabutihan, ang katapatan, ang kagalingan ng ating Panginoong Jesus. So, magkita-kita na lang po tayo ulit sa susunod nating Mission Online Fellowship next Yes. Thursday. At abangan niyo po ang panibagong istorya, ang panibagong kwento ng kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Jesus. Meanwhile, I would like to invite you all sa ating existing best programs. So, open na po ang ating Bless Australia, Bless New Zealand, Bless Israel. On our website, just register po sa ating online so that pwede na po namin kayong ma-include sa ating
gagawing qualification. So, register lang po sa mga interested. Please register online. No ifs, no buts. Yan. And, antay-antay lang po para sa Bless US at sa Bless Canada. Wow. Kung We will tinatawag soon kayo dito update sa you. bansang to, no? Obey na kayo. And also Bless Europe. Okay? Wow. So, ayan ang mga aabangan po natin sa International Teams Philippines. And of course, our WAM on February 7. Huwag niyo pong kalimutan. Mark it on your calendar and buy your tickets now. Yes. Yan. So, ano pang iniintay natin? Aabante tayo! We will bless the world! Ito ang dahilan ng bawat Pilipino. Wala akong pera
bawat